Hallelujah. That clap belongs to the Lord. Yang palakpak na yan, para yan sa Panginoon. Ibigay mo yung tamang palakpak na para sa Panginoon. Hindi para sa tao. Hindi para sa mga bagay. Kundi para sa Panginoon. Hallelujah. Give that clap. Give that shout to His name. In the name of Jesus. Hallelujah. You know, what I love in the Bible, brethren, the Word of God is full of motivation and encouragement. And when I read the Bible, brethren, there was one man in the Bible that in replacement of everything, kaya niyang ipagpalit ang lahat, wag lang ang presensya ng Diyos. Kaya niyang ibigay ang trono. Kaya niyang ibigay ang kanyang karangalan, ang kanyang reputasyon. Pero hindi niya kayang pakawalan sa buhay niya ang presence ng Panginoon. And that man is David. David is not a perfect person. Hindi siya matuwid sa lahat ng kanyang buhay. But why David cannot live without the presence of God? Hindi man siya perpekto, ang dami man niyang pagkukulang, pero his name is recorded in the Bible. Because you know, this person, this man, gives value and importance to the presence of God. Ang taong ito ay sensitibo. Ang taong ito, mga kapatid, hallelujah, madaling ma-recognize ang pangungusap ng Diyos. And this man, hallelujah, is a worshiper. Just like you and me, he loves to worship. He sings songs to the Lord. He creates music. He composed music for the Lord. Isang tao, mga kapatid, na hindi niya kayang mawala sa kanyang buhay yung presence ng Panginoon. And in fact, in Psalms 51, verse number 10, up to verses number 12, after he committed this sin to the Lord, he prayed to God. David said, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." And this second verse, this next verse, in verse 11, is the word that was brought to me, mga kapatid, to my attention by the Lord. David said, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." The man who committed sin, the man who is so sensitive in the presence of God, the man who owns the throne of Israel, the man, mga kapatid, who is so valiant, very courageous to fight Goliath. One day he said, "Lord, cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord." I would like to preach today with the same word. David said, "Cast me not away."
Bow your head. Lord Jesus, please cast not us away from your presence. Hindi namin kayang mabuhay, Panginoon, kung wala ang iyong banal na presensya. Hindi namin kayang magpatuloy, Panginoon, without your presence. And we acknowledge you today, Lord, in this congregation. You are now moving and creeping to the hearts of men. And you are now talking to every one of us, Lord. Speaking to us, Lord. Let your word, Lord, be established in the hearts and souls of men. God, I pray, lead us to your will today. Let your word, Lord, mangusap ka. Kausapin mo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ang napipighati, Panginoon, Lord, let your word enlighten the person. Let your word, Lord God, bless the person. God, those who are, hallelujah, waiting on your presence, Lord, I pray, Lord, let your presence, hallelujah, be upon that person. Lord, I don't know the burdens and the problems, hallelujah, the circumstances, but I am here to preach your word. I am here, Lord God, to tell the people that your presence is enough. Your presence is enough, Lord, because your presence, hallelujah, there is always victory and blessings in your presence. So God, I pray, let your Holy Spirit, let the Spirit, hallelujah, be upon us today, and hallelujah, baptize us once again with your presence, O Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Come on, acknowledge Him. Acknowledge Him and say Amen. You may be seated. Cast me not away. You know, David is pleading not to lose the greatest treasure he had. Kung merong mangyaman na may pagmamalaki si David, hindi ang kanyang trono, hindi ang kanyang korona. But at this moment, mga kapatid, sa kanyang prayer, cast me not away, is a word of pleading, not to lose the greatest treasure of David. And that is the presence of God. Alisin mo na lahat kay David, mga kapatid. Wag lang ang presence ng Panginoon. Alisin mo na ang sandata sa kanyang kamay. Alisin mo na ang korona sa kanyang ulo. Alisin mo na ang trono sa kanya. Wag lang ang presensya ng Diyos na nasa buhay niya. He can bargain everything, just not to lose the presence of God. Kaya niyang ibigay lahat. Kaya niyang kalimutan ng lahat. Wag lang ang presence ng Panginoon. Hindi po siya natakot na mawala ang kanyang kaharian. He committed a crime. He committed a sin against God. Pero nung binabasa ko, mga kapatid, ang buhay ni David, hindi po siya nag-alala, mga kapatid, kung mawawala ang kanyang mga supporters, mawawala ang kanyang korona, mawawala ang kanyang trono, pagiging hari, mga kapatid. Hindi siya atubiling sabihin sa Panginoon, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay niya, presence of God. Hindi siya natakot, mga kapatid, na mawalan ng mga bagay-bagay sa buhay. Mas natakot siyang mawalan ng presence ng Panginoon sa kanyang buhay. David is so broken. Ang nabasa niyong bersikulo ay hindi sa panahon na siya'y masaya. Ang nabasa nating bersikulo ay hindi sa panahon ni si David ay very encouraged and motivated as a king. But he is in the middle of his brokenness. This is a prayer of a broken king. Panalangin ng isang hari na basag at bagbag ang kanyang puso, mga kapatid. At ang kanyang ginugusto lamang
na hinihingi sa Panginoon ay hindi material na bagay. Ang kanyang ginugustong hingin sa Panginoon ay huwag umalis sa kanya ang kanyang banal na presensya. The Lord is so delighted in this kind of prayer. Alam kasi ni David kung anong pwedeng mangyari kung mawawala ang presence ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam kasi ni David, mga kapatid, na kapag ang presensya ng Diyos ay umalis sa kanyang buhay, yung David na kinikilalang leader, yung David na kinikilalang matapang, yung David na kinikilalang matapat, ay hindi na magiging si David. Everything will be forgotten about David if the presence of God will be lost. Minsan tayo mga kapatid, mayabang tayo sa ating natapos. Mayabang tayo sa ating accomplishments. Mayabang tayo sa ating pong narating sa buhay. Mayabang tayo mga kapatid minsan sa ating pong pera. Mayabang tayo sa ating kinikita. Mayabang tayo sa ating talino. Pero kung wala po ang presensya ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid, lahat ng ating ipinagmamayabang, hallelujah, ay mawawala. This is all because of God. And we should remember where God found us. Always. Ayaw ni David na mawala yung presence ng Panginoon. Sapagat alam ni David kung anong pwedeng mangyari kapag nawala yung presence ng Diyos sa buhay niya. Nakita niya ito ng dalawang mata niya sa buhay ni Haring Saul. Naobserbahan niya si Haring Saul, mga kapatid. Nakita niya kung paano umalis. Nag-depart yung presence ng Panginoon kay Haring Saul. Yan ay nakarecord sa 1 Samuel chapter 16, verse number 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Mga kapatid, kilabutan po tayo when this verse, hallelujah, is telling us the truthfulness and the gravity of the sins that King Saul committed. Biruin mo, Diyos, aalisan ka, lalayasan ka, iiwan ka. Mga kapatid, God is not like that. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay mahabaging Panginoon. Pero kapag umalis ang presence niya sa iyo, may mabigat kang ginagawa na hindi kayang tanggapin ng Panginoon. This is plainly telling us the Spirit of the Lord departed from Saul. At nung mawala na yung Espiritu ng Diyos, and an evil spirit from the Lord troubled him. Imagine. Kaya ayaw ni David na mawala yung presence ng Panginoon kasi demonyo yung papalit. Kaya kapag ang tao ay hindi puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, that's why these churches keep on teaching us the Holy Spirit baptism. Kasi pag hindi po tayo puspos ng Espiritu Santo, sinong nasa atin? The evil spirit. Everybody say amen. Nakita ni David, mga kapatid, kung paano nag-decline ang spirituality ni Haring Saul. Nakita niya, mga kapatid, kung paano unti-unting bumubulusok pababa, pabagsak ang spiritualidad ni Haring Saul, mga kapatid. Nakita niya, nawalan ng kapayapaan si Haring Saul. Nawalan siya ng kapayapaan dahil wala na yung presensya ng Panginoon. Pagod na pagod, palagi niya nakikita si Haring Saul, pagod na pagod, restless soul. Ang kanyang kaluluwa ay walang pahinga. Pagod na pagod. The soul of King Saul, saw by David, it was tormented. Pinahihirapan ng demonyo. Tinutrouble ng demonyo ang taong walang espiritu ng Diyos. Tinutrouble ng demonyo
Ang taong walang presence ng Panginoon sa buhay niya. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, actually, peace. Dumating ang Diyos, mga kapatid, kapayapaan ang dala niya. Kasi kung wala ng presence ng Panginoon sa buhay ni David, sabi niya, kung walang presence ng Panginoon, troubled ang buhay ko. Cast me not away, Lord, please. Huwag mo kong alisin sa presence mo, Lord, please. Because I will not have peace. Mawawalan ako ng kapayapaan. Ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kapayapaan. In the book of Isaiah, chapter 26, verse number 3, sa New Living Translation, it says, "You will keep in perfect peace all who trust in you. All whose thoughts are fixed on you." Pag iniisip mo ang Diyos, pag ikaw ay nasa Diyos, mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa iyo. You will keep in perfect peace. Yung tao, mga kapatid, na nagtitiwala sa Diyos, perfect peace ang meron sa Kanya. At kung yung tao ay palaging fixed sa Panginoon, perfect peace ang dumarating sa buhay niya. Kaya sabi ni David, cast me not away. Sige, sa'yo na yung trono. Anin ko yung trono kung troubled ako. Just like King Saul. Si Haring Saul may trono. Troubled naman. Si Haring Saul may tauhan. Troubled naman. Si Haring Saul maraming pagkain sa kanyang hapagkainan. Troubled naman. You see, sabi ni David, cast me not away. Sa'yo na yung trono. Sa'yo na yung karangalan ng tao. Sa'yo na yung reputasyon. Sa akin ay presensya ng Diyos. Hindi ko kayang mabuhay nang walang presensya ng Panginoon, sapagkat sa presensya ng Diyos, may kapayapaan. Alam mo, kahit sardinas ulam mo, may kapayapaan ka, sarap mabuhay. Ani mo pagkain mo kung crispy pata ulam mo. Habang kinakain mo, troubled ka. Ano ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? No matter how successful a person outwardly, it will not produce him an inward peace. Kahit na marami tayong naabot sa buhay, narating sa buhay, tignan mo kung kahit gaano ka-successful ngayon, kahit gaano ka kaganda at kagwapo, tignan mo yung katabi mo nga, gwapo ba, maganda yan? Wala, trouble, di ba? Kahit anong marating natin sa buhay, mga kapatid, kung walang presensya ng Diyos, walang kapayapaan. The presence of God, mga kapatid, always gives us peace. Kaya gustong-gusto ni David yun eh. Gustong-gusto ni David yung kapayapaan ng Diyos. Gustong-gusto niya yung presensya ng Diyos. Gustong-gusto na ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na iwan tayo ng kapayapaan. Sino bang trouble ngayong araw, mga kapatid? May trouble ba dito? Yes. Pais, wala namang taong walang trouble, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 27, meron siyang regalo sa atin, mga kapatid. In King James Version says, "Peace I live with you." It's Jesus, mga kapatid, ha? It's Jesus. Sabi ni Jesus, "Peace I live with you." Ang kapayapaan ang iniiwan niya sa atin. "My peace I give unto you. Not as the world giveth." Ibig sabihin, may binibigay din ng kapayapaan daw ang mundo, pero hindi yung binibigay hindi katulad ng binibigay ng mundo, yung kapayapaan niya. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, teka lang. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. So, pag nandiyan yung presence ng Panginoon, ang kapalit niyan, kapayapaan. Kaya sabi ni David, no. Sa iyo na yung trono. Sa inyo na yung korona ko. Akin ang presence ng Panginoon.
Cast me not away. That's why, during the troubled time of David, ang prayer niya, cast me not away from thy presence. Alam niya kasi, mga kapatid, na yung ginawa niya, na-offend niya ang Panginoon. Pero ang kanyang kahilingan, mga kapatid, hindi siya nagmatuwid, hindi niya ginastify yung kanyang kasalanan, hindi niya ginastify yung mali niyang ginawa. Ang ginawa niya, Lord, awag mo kong alisin sa presence mo. Nung nakita niya kay Saul, King Saul, mga kapatid, nawalan ng kapayapaan si King Saul, nawalan ng wisdom si King Saul. Kaya sabi niya, cast me not away. Ayoko maging katulad ni Haring Saul na nawala na yung karunungan. Imagine niyo, mga kapatid, kumukonsulta itong si Haring Saul sa mga manggagaway, sa mga albularyo, sa mga witchcraft, mga kapatid, para lamang patayin si David. Dati-rati sa Lord yan kumukonsulta. Ngayon sa mga albularyo. Pakitawag mo nga yung manghihilot. Parang nabarang ako eh. Pero mo naniniwala ka sa barang. Mga kapatid, lumaki naman ako sa probinsya, mga kapatid. Talagang may barang. Pero magmula nung nakakilala ako sa Panginoon, sabi ko, ano kapangyarihan ng barang sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa buhay ko? Pero itong si Haring Saul, biruin mo, nagpatawag ng barang. Gusto barangin si David. Palaki mo dyan, palaki mo dyan. Ito mo lumaki. Pinabarang ka na pala, pastor. Hindi. Nakita niya kasi yun, mga kapatid eh. Kaya pag nineglect natin yung presence ng Panginoon, hallelujah, hindi ko alam kung kayo nandito, mga kapatid, hallelujah, para sa presensya ng Diyos. Pero kung naitulak ka lang dito at magsimba, hallelujah, at hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi ikaw ay nasa gitna ng presensya ng Diyos. Huwag mong i-reject, huwag mong i-ignore, huwag mong pabayaan. Dahil isang araw, pag wala na yung banal na presensya ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay mawawala ng kapayapaan at ng karunungan. Pag tayo ay wala ng presensya ng Panginoon, hahanap na tayo ng marunong na tao. Ito matalino to eh. Ikaw, patanungin nga kita. Mga kapatid, walang masama magtanong sa matalino. Pero Kristiyano tayo. Ang taong hindi na napupuspos ng Espiritu Santo at wala ng banal na presensya ng Diyos sa buhay niya, pansinin niyo, umaasa sa karunungan ng tao. Pero tingnan niyo yung umaasa sa Diyos. Walang alam, pero bakit natututo? Bakit mas nagiging maayos ang buhay? Hindi naman nag-masteral yan, hindi naman nag-doctorate yan. Pero tinamang takbo ng buhay, payapa. Hello? Puno ng kapayapaan. Ang trouble sa buhay, ang dali niyang ma-address. Bakit? Kasi hindi siya dun sa mambabarang humihingi ng karunungan. Hindi sa mambabarang humihingi, mga kapatid, ng gabay. Humihingi sa ng gabay sa dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng langit at ng lupa at ng kanyang buhay. Amen. Bantay lang kayo. Makita ko sa Quiapo, bumibili ng kung ano-ano mga paka-inspection nga yung mga bag ng mga nanay na yun, baka may mga anting-anting yan. Mga gayuma, pampalaglag. Pampalaglag. Sapat, anointing oil, sapat na yan. Amen. When you pray for the sick, bring your anointing oil. Ipahid nyo, Panginoon, this oil is an ordinary oil. But this is an oil dedicated to you. I pray in the name of Jesus, hallelujah, that this disease will be departed from this person. Pahiran mo. In Jesus' name. Pahiran mo. Hindi mo na kailangan, teka lang bumili. Sa Quiapo to, effective to eh. Oh. May mga kahoy-kahoy pa eh. Agarwood. Mabango. Kaya mga kapatid, if you lack wisdom, the Bible says,
If you lack wisdom, ask Him. Ask Him. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtanong sa mga kapatid ninyo, sa pastor o sa leaders ninyo. What I'm trying to say is kapag may presence ka kasi ng Panginoon, marunong ka. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Imposible hindi ka bigyan ng Diyos ng karunungan. Nandiyan siya sa iyo eh. Nandiyan ang Panginoon sa iyo tapos hindi ka bibigyan ng karunungan. Marunong ka. If you lack wisdom, sabi ni James, ask. Yun lang naman eh. Ano ba, hindi mo alam isang bagay, Panginoon, nilagay mo ako dito sa, hindi ko alam ang gagawin ko, Panginoon. Tulungan mo naman ako, Lord. Magpatulong ka sa Panginoon. Hindi yung, kaya ko to. Pag-aralan ko to eh. Tanong, tama ba yung sagot mo nung nag-aral ka? Mali din naman di ba? So, hindi yun dahil na pag-aralan natin. Ako, aminado ko mga kapatid, ang daming bagay sa buhay ko, hindi ko alam. Pero I pray to the Lord, Lord, give me wisdom, Lord. Di ba ako maalam eh? Kayo, di kayo maalam. Diba? Humingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Huwag kayong magtiwala sa sarili ninyo, mga kapatid. Kasi, yun ang nangyari kay Haring Saul. Mula nung nawala yung presence ng Panginoon kay Haring Saul, ang pumalit, humahanap na siya ngayon ng karunungan ng tao. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kaalaman. Pastor, matagal na ako dito. Tanda na, mas matanda pa ako sa iyo, Pastor. Huwag mo akong pagsasabihan. Ay, sorry naman. Sige, gawin niyo po yan kung nararapat po yan sa tingin ninyo. Pero let me tell you, a man with the presence of the Lord always welcomes rebuke. Ang taong may banal na presensya ng Diyos, ang rebuke o ang correction sa kanya ay hindi masama. Part of the wisdom. What's wisdom anyway? It's the right application of your knowledge. Knowledge, go to school, matututo ka. That's knowledge, information. Pero when that knowledge to be applied, that's wisdom. Para maraming tao na pag-aralan, edukado, pero bastos. Ba't di mo ginagamit yung pinag-aralan mo? That's wisdom. Kasi yung pinag-aralan mo, pag ginagamit mo sa tama, that's wisdom. Pero kung pinag-aral ka, marami ka hindi mo ginagamit, that's foolishness. Kaya nakita ni David yun. Cast me not away, Lord, from thy presence. Ayaw ko maging ubob. Yan na naman tayo. Ayoko nun. Bakit? Tinuruan ka na ng Panginoon. Tinuruan ka na sa marami. Magmula nung maliit ka hanggang lumaki ka, puno ka ng karunungan, pero kailan mo i-apply yung karunungan? Humingi ka sa Diyos ng wisdom. That's the only time that God will give you. If you lack wisdom, hindi man sinabi, if you lack knowledge eh. If you lack wisdom, may alam ka, pero di mo alam anong, kailan mo gagamitin yung alam mo. Doon mo ipanalangin, Lord, give me wisdom. Everybody say amen. Everybody say amen. Di ba pag tinuturo sa eskwelahan, pag mali, ano sasabihin ng teacher? Pag mali ka, humingi ka ng sorry. Humingi ka ng pera. Po, kayo mga scammer ito ba? Pag mali, humingi ng sorry. Nagkamali ka eh. Hindi humingi ng pera, pa yung pera. Pag mali, humingi ng sorry. Ngayon, natuto ka na. Nagkamali ka. Bakit ang taas ng pride mo? Pero marunong ka. Natuto ka. Alam mo yun. Sabi mo sa katabi mo, alam mo yun. Dapat ikaw humingi ng tawad. Bakit? You lack wisdom. You see? Napakaganda ng meron ka simbahan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin matalino ka sa labas ng simbahan, matalino ka na sa buhay. Mga kapatid, hindi po ganoon, mga kapatid. Tinuturo sa atin ng Biblia, bakit tinatawag ng Diyos ang mga mangmang? Para ipahiya ang mga, ano ba meron sa marurunong? Puro karunungan, walang wisdom.
Kaya tayo, hindi masamang mag-aral, hindi masamang pagkadalubhasa. Pero tandaan ninyo, yung dalubhasa ninyo o pagkadalubhasa ninyo, yung karunungan ninyo, applyan nyo ng wisdom. At ang wisdom galing sa Diyos. Everybody say amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Piliin mo. Kaya ayaw ni David mawala sa kanya o mawala siya sa presence ng Panginoon. Nakita niya kay Haring Saul na nawala, nag-deviate si Haring Saul sa calling ng Panginoon. What's the reason why King Saul was called? Di ba to lead the Israel? Yun naman ang gusto ng mga Israelita, magkaroon ng physical na hari eh. Gusto nila may hari kami katulad ng iba. Ang inggitero talaga itong mga anak ng Diyos. Gusto namin kasi katulad nila, gusto namin gwapo hari namin. Kaya kita ng mga kapatid si Haring Saul. Ang tangkad, matipuno. Parang hindi nagkakalayo kami mga kapatid ng konti. Puno ito, hindi ito matipuno. Puno po eh. Puno-puno yun dyan. Nakalimutan niya yung calling niya. Masyado siya na naging obsessed kay David. Di ba? Habulin si David. Pero siya mismo hinahabol niya si David. Insecure. Dahil alam niya mas magaling si David sa kanya. Mas may presence ni Lord kay David. Kaya insecure. Kayo mga kapatid, pag kayo na-insecure ang ibang tao sa inyo dahil nakikita yung inyong bunga, spiritual fruit ninyo, ibig sabihin, palatandaan nyo na kayo ay pag pinipersecute kayo, palatandaan nyo nagbubunga kayo. Di ba? Palagi kang pinapagalitan. Simba ka lang, simba ka lang, simba. Hindi ka lang nagbabago. Ang totoo naman, nagbabago ka naman eh. Pero yung iba, pinupukol ka. Binabato ka, sinasabihan ka ng ganun. Ang tingin sa'yo walang pagbabago, pero ang totoo may pagbabago, ikaw nakakaalam nun. Ganyan yung sinasabi sa akin ng nanay ko dati. Hindi ko nagbibiro. Bago ba-convert ang mama ko, mga kapatid, ganyan siya. Pero habang tumatagal, nakikita ko lumalambot yung puso niya. Kasi hindi na ako sumasama sa inuman nila eh. Bubugay-bugay yan. Kung malakas lang yan, ayain kayo yan. Bait yan, nanay ko. Tuwing uuwi ako, mga kapatid, galing sa Bible study, galing sa naaabutan ko sila doon, may session sila. Pero ako yung puso ko, nananalangin ako sa puso ko, Lord. Tawagin mo nanay ko. Sa kwarto, mga kapatid, pagpasok ko doon, umiyak ko sa Lord, yung nanay ko. Ayoko nakikita ang sarili ko naglilingkod sa iyo. Nanay ko hindi naglilingkod. Lord, sana maintindihan niya bakit ako naglilingkod sa iyo. I never preached to my mother. I never preached to my mother. Never! Sabihan ka niya, sakaling kita dyan eh. Nung bata ka, dapat di na kita iniri. May magagawa pa ba kayo? Ganyan naman kayo, mga linyahan kanyo, mga nanay kayo. Ganyan ang linyahan ninyo eh. Sana pinisil ko yung ilong mo nung bata ka pa, di ka nakahinga. Tigas pala ng ulo mo. Swail ka pala. Ganyan ang mga linyahan ng mga nanay. Pero puso ko, grabe, Lord, tawagin mo nanay ko. I never preached to my mother. I never. But one day, God told me in my heart, tama yung sinabi ni Joshua, mga kapatid, if you stand in the principle of, but as for me and my house, we will serve the Lord will prove to you, hallelujah, that He will call your family through. Tatawagin niya ang iyong pamilya. Alam niyo mga kapatid, hindi na sa pag pero kaya sabi ko sa inyo, nung tinuturo ko dati, cut the curse. Kayo mga hindi kung meron sa inyong hindi pa nagtatapat dito, parang pasimba-simba lang, papetek-petek lang. Mga kapatid, putulin nyo kasi yung sumpa from your generation. Magmula sa iyo. From now on, I will serve the Lord. Pansinin mo yan. Yung buhay mo, pati yung mga susunod sa iyo, magiging maayos ang buhay. Huwag nyo kasing ituloy. Ito na kasi pastor itong buhay ng nanay ko, tatay ko, mga mag-anak ko sa probinsya, ganito lang kami. Susunod ka? Putulin mo yon. Magmula ngayon, maglilingkod ka sa Diyos, itiwala mo sa Diyos. Papakita sa iyo ng Panginoon kung paano niya pagagandahin ang takbo ng buhay mo. Curse! Amen po ba, mga kapatid? Kasi David, nakalimutan niya, mga kapatid, sabi niya, I don't want to be like Saul.
Kasi nakalimutan ni King Saul yung kanyang calling, mga kapatid. At ang resulta, nung wala ng presence ng Panginoon kay King Saul, wala nang marinig na prayer ang Panginoon. Alam yung pinakamalungkot sa buhay ni Haring Saul? Mga kapatid, look at me. May corona ka, may kapangyarihan ka, may baston ka, isang kaway, wala pa. Darating mga kapatid ang lahat ng gusto mo. Makapangyarihan ka. May salapi ka, may ginto ka, may karangalan ka. Pero kapag nag-pray ka, walang tumitinig. Kaya sabi ni David, ayoko na, di baling hindi ako maging hari. Basta cast me not away, Lord, from your presence. Bakit? Si Haring Saul, kumpleto lahat, may trono, may korona. Pero pag nananalangin, pag binasa niyo mga kapatid sa 1 Samuel chapter 28, verse number 6, kikilabutan kayo. 1 Samuel chapter 28, verse number 6. And when Saul inquired of the Lord answered him not. Neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Ang lungkot. Tanong, may tanong po ako sa inyo, pag binasa nyo yan, naririnig ba ni Lord ang prayer niya? Naririnig ba ni Lord yung prayer niya? Oh, pero hindi siya sumasagot. Sabi ni David, sa'yo na yung corona mo. Sa'yo na yung trono mo. Aranay ko naman yan. Kung hindi sinasagot ang panalangin ko. Cast me not away, Lord, from thy presence. Kasi nakita ni David na silent ang langit kapag walang presence. Do you pray sometimes and you think that God has forgotten you? Maybe you're doing something that like King Saul, mga kapatid. I'm not judging, mga kapatid. Pero can you please imagine, you are praying but the Lord is not answering. The Lord will not hear you. Katulad mga kapatid, alam mo itong mga Israelita, sinabi ko kanina sa Book of Isaiah, itong mga Israelita, iniisip nilang inabandon na sila ng Panginoon sa Isaiah chapter 59. But the very context of that is this. Kaya pala sinabihan sila ng Panginoon niya kasi pinaparatangan nila ang Panginoon na inabandon na sila. Pero sagot ng Panginoon sa chapter 59 verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, and that it cannot save, neither is ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities, yung kasalanan nyo kasi, yung ginagawa nyo kasi, ang nagseseparate sa iyo at sa Diyos. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. He will not hear. Naririnig niya pero ayaw niyang pakinggan. Naririnig niya pero ayaw niyang sumagot. Hinahanap mo siya pero nagtatago siya dahil sa kasalanan. Kaya sabi ni David, Lord, I know I'm not a perfect man. If you read the book, the life of David, mga kapatid, hindi siya perfecto. Hindi siya perfect. Ang pinapakita lang kasi sa atin, madalas natin naririnig, kinalaban si Goliath, naging hari siya, kinalaban yung mga oso, mga leon. Yun ang nakikita natin bahagi, pero hindi yung nakikita yung darkest side ni David. The dark side ni David, mga kapatid, nagkasala siya. Hindi siya gagawa ng ganyang kanta, mga kapatid. Hindi siya gagawa ng ganyang sulat, mga kapatid, without reason. Kaya sabi niya, Lord, I know, kung ipaparaphrase natin, He knows how deep and the gravity of sins that He committed. That's why sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Bakit niya sinasabing linisin ang puso niya? Likhaan siya ng Diyos na malinis na puso. Kasi dumi-dumi ang puso niya. Just like you and me. Parehas din natin siya, mga kapatid. Meron siyang maruming puso. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God. Renew our right spirit. Bakit? Andun na. Umpisa na, mga kapatid, na kung ano nung naiisip niya. Umpisa na kung ano yung ini-entertain niya. Katulad din tayo ni David, mga kapatid. Pero yung sinabi niya sa verse 11, cast me not away. Cast me not away. Takot si David na mawala ang presence ng Panginoon. Because in the presence of God, there is victory.
Alam niyo ba mga kapatid, nung lumaban si David kay Goliath? O sige, alam ko na, huulaan ko yung inyong sagot. Dahil sa Panginoon, di ba? Nanalo siya dahil sa Panginoon, di ba? Wala nang duda, wag mo na masyadong arithmetikin yan kung paano nanalo. Kasi yung bato, makinis, saka hunter si ano. Wag mo nang maraming ganun eh. Simple lang. Matatalo mo yung ganun kalaki, ipaslit ka. Hello? Kahit ka sa boxing, mga kapatid, tinitimbang yung naglalaban eh. Kasi kahit sabing maliit yan, kung mabigat ang timbang yan, yung hagupit ng suntok niyan, mauuga yung kabila, kahit malaki. Naku, tinitimbang ito, walang timbang. Obvious na obvious mga kapatid, pag tinimbang mo si Goliath, saka si David eh, pag nilagay mo si Goliath sa timbangan, masisira yung timbangan eh. Pero nanalo si David. Alam niyo yung sagot? Dahil sa Panginoon. Kaya nanalo si David. The victory of David is because of the presence of God. Dineclare niya, nagpunta ka, dala ang sibat mo. Ako nagpunta sa pangalan ng Panginoon. Dineclare niya ang presence of God. Kaya nung oras na lumalaban siya, nakikita ng tao yung maliit na paslit na lumalaban doon. Para sa langit, mga kapatid, na nakikita ng mga anghel, ang Diyos mismo, ang lumalaban kay Goliath. Because he declares the presence of God. Kaya ang presence, ayaw na ni David, sige, sa'yo na yung trono. Pero wag mo lang tanggalin ang presensya mo. Kasi yun din ang direction ng buhay ni David. The presence of God gives direction to David. Di ba, naalala nyo nung sila lulusubin ng mga kapatid, nung siya inanoint na bilang hari ng Israel, si David, hari na siya. Nabalitaan ng mga Pilistino, bago na hari. Nagplot sila ng ambush laban kay David. Mga Pilistino, naghanda sila. Ang ginawa ni David, natiktikan niya eh. Sabi ko nga sa iyo, ang Diyos na nagbibigay ng direksyon eh. May nag-feed sa kanya information, intelligence. Galing sa confidential funds. May nag-feed sa kanya, oy, lulusubin ka. Pinuntahan niya mga kapatid, kasama yung mga sundalo niya. Ando na, nakaabanga. Alam mo sabi ni David, ang tanong niya sa Panginoon, 2 Samuel chapter 5, verse 17, shall I go? Hari yan. Marunong makipaglaban. Pwede magdesisyon. Pero nagtanong sa Panginoon, but when the Philistines heard that they have anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David, and David heard of it and went down to the hole. Tingnan nyo sa verse number 18. The Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephidim. 19. And David inquired of the Lord. Katulad ni Saul, nag-inquire din si David. David inquired of the Lord, saying, shall I go up to the Philistines? Tinatanong niya pa. Kaya hindi niya matanggal-tanggal yung presence ng Diyos sa buhay niya kasi ang nagbibigay ng direksyon sa kanya, si Lord. Shall I go up to the Philistines? Kanina na binasa natin kay Samuel, kay King Saul, mga kapatid. And Saul inquired the Lord, but the Lord he answered him not. Pero ito, sumagot mga kapatid, will thou deliver? And the Lord said unto David, go up! Sumagot mga kapatid. Bakit? Nandun ka sa yung presence niya, mga kapatid. Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thy hand. Kaya sabi ni David, ayoko maging katulad ni Haring Saul. I cannot afford to lose the presence of God because the presence of God is my direction. That's the direction of the Lord. Kaya yung taong may banal na Espiritu Santo, mga kapatid, may direksyon ng buhay niyan. Kung magpapadirect ka sa Panginoon, mga kapatid, it's also not the direction but also a protection. So ito yung principle na pinapakita ni Haring David, mga kapatid, that it's okay for him to lose the crown, just not to lose the presence of God. Mga kapatid, na-imagine mo ba na mawala yung presence ng Panginoon sa buhay? Kayo mga leaders dito, ma-imagine nyo ba kung mawala ang presence ng Panginoon sa ministry ninyo? Sa family nyo, kung mawala ang presence ng Panginoon, can you afford that? Kaya mo ba? Kaya mo mag-survive nang mawala ang sa relationship nyo mag-asawa, sa relationship nyo magkakasintahan, kaya nyo ba
na mawala yung presence ng Panginoon. Alam naman natin na pag nawala ang presence ng Panginoon, may trouble na dumarating. Walang peace, walang direction, walang protection. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya sabi ni David, cast me not away. Cast me not away. Mga kapatid, this is my appeal with you all. Pwede ba na ang prayer ni David, maging prayer din natin? Huwag nyo lang basahin. Pwede ba? Humihingi ako sa inyo, mga kapatid, ng pahintulot na ipasok nyo sa isip at puso nyo. Pwede ba na ang panalangin ni David ay maging panalangin din natin? Cast me not away. Pwede ba na imbitahan natin ang Panginoon sa buhay natin? Pwede ba na sabihin natin sa tuwi-tuwi na palagi natin sabihin sa Panginoon, Lord, can you please not take away your spirit within me? We are invited to pray like David. Because tragedy comes when we become comfortable without the presence of God. Hindi ko alam kung kakayanin nyo. Pero kung ito ang panalangin natin, mga kapatid, para maiiwas tayo, mailayo tayo sa trahedya, sa panganib, hindi lamang ng buhay mo, kundi ng pamilya mo, ng pag-aaral mo, ng negosyo mo, ng karelasyon mo, ng buhay mo. Pwede bang itong panalangin ni David ay gawin mo ring panalangin ngayong araw? Sabi ni Moses sa Panginoon, if your presence go not with us, carry us not up hence. Kung ang presensya mo, Lord, ay hindi sa amin, huwag mo na kaming dalhin sa gusto mong lugar para sa amin. Moses is saying, Lord, I cannot continue without your presence. Moses is telling the Lord na hindi niya kaya na mabuhay nang wala ang presensya ng Panginoon. Before I end, let me tell you this, mga kapatid, maging si Samson din, ini-ignore niya yung presence ng Panginoon. For many times, mga kapatid, kinakausap ng Panginoon si Samson, pero ini-ignore niya ang Panginoon. Ilang beses niyang tinuya ang Diyos na pinapayagan niya si Delilah na matagpuan ang kanyang kahinaan. Ini-expose niya ang presence ng Panginoon sa marami na para bang kapag itong bagay na ito, kapag itong buhok na ito ay naputol, the presence of the Lord. It's not actually the hair of Samson that gives him strength. It is the presence of God. That's why the Bible, when the Bible declares that Samson wished not that the Lord departed from him, hindi alam ni Samson na umalis na ang presensya ng Diyos sa kanya. That's the time na naging alipin siya. That's the time na nawala siya ng kalakasan. It is because nawalan na siya ng presence ng Panginoon. Hindi mo kayang magpatuloy without the presence of God. Without the Spirit of the Lord. Jesus said, without me, you can do nothing. 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 Wala kang magagawa. Kahit matalino ka, kahit may pera ka, kahit mayaman ka, kahit marunong ka. Sabi ni Kristo, kung wala ako, kung wala ang presensya ko, wala kang magagawa. I'm here standing before you, brethren, asking you to pray just like the prayer of David. In the time of David's brokenness, he prayed, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Lord, cast me not away. Hallelujah.
Huwag mong alisin, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong banal na presensya. Create in me a clean heart. Last night, mga kapatid, I'm so determined to understand the heart of David. And sabi niya, create in me a clean heart. Ang salitang create, mga kapatid, ay parehas na salita na ginamit sa Book of Genesis, chapter 1. When God created the heavens and earth. The word create na ginamit ni David nung sinabi niya, create in me a clean heart, is the same word. And that word means to recreate. Baguhin. Likhaan o likhain. Hindi lang basta-basta humihingi ng tawad si David sa Panginoon. Lord, gawin mo kung ibang tao. Pwede bang kalimutan mo yung dati kong pagkatao? Create in me. Likhain mo ako muli, Panginoon. I-recreate mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, yes, but I want you to recreate me, Lord. Start again, God. That's why when we are baptized, God called us a born again. Because God recreated us. Old things are passed away. Behold, the old things will be forgotten. The old things will be buried. Hallelujah. And be forgotten. But the new creation, the new creature is now acting. Mga kapatid, David is praying to change him. Kasi alam ni David, mga kapatid, na kapag nawala ang presensya ng Diyos, mawawala ang lahat sa kanya. Takot siyang maging katulad ni Haring Saul. Kaya sabi niya, Lord, cast me not away. Hindi na siya nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan dahil ilang beses na siya nag-fail, ilang beses na siya nagkasala, ilang beses na siya, mga kapatid, na tisod. Ilang beses na siya na nakagawa ng mali sa Panginoon, kaya hindi na siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, Lord, kung mawawala pa ang banal mong presensya sa buhay ko, ilang beses na ako nagkamali, ilang beses na ako nagkasala, wala na akong tiwala sa sarili ko, Panginoon. Kaya pag inalis mo ang banal mong presensya sa buhay ko, ano nang mangyayari sa akin? Wala na akong tamang gagawin, Panginoon. Wala na akong kapayapaan, wala na akong direksyon, wala na akong proteksyon. Kung aalisin mo ang banal mong presensya sa buhay ko, Panginoon, anong mangyayari sa buhay ko, Panginoon? Cast me not away. Oh Lord. God, sustain me. That's the prayer of David. Hindi niya kayang mawala ang presence ng Panginoon. Hindi niya kayang mawalan ng karunungan galing sa presence ng Panginoon. Sa madaling sabi, mga kapatid, parang ayaw nang mabuhay ni David kung wala ang presence ng Panginoon. You are now, right now, in your seats. I know you feel the presence of the Lord. Right there in your seats. Right there in your seats, you can feel the presence. Can you pray?
like the prayer of David. Lord, wag mo kong iwan. Wag mo kong alisin sa iyong presensya. I need your presence. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. I don't know the gravity and the weight of your burdens. Hallelujah. But God is telling you today, pray. The kind of prayer that David did. Hindi ko alam kung ano ang gravity ng mistake mo na ginawa laban sa Panginoon. But God is telling you today, hallelujah, His presence can forgive you. His very presence can change you. His very presence can bring you to His will. Shall we all stand in the name of Jesus? Hallelujah. Come on, lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to Him. Let the presence of the Lord, hallelujah, hallelujah, inhabits in the praises of His people. Hallelujah. Taas mo yung kamay, kapatid. And pray the prayer of David. Create in me a clean heart, O God, and in your right spirit within me. O cast me not away from thy presence, and uphold me with a free spirit. Hallelujah.